nandito ang mga anak niya. And walang accident lagi. Everyone is here. Kaya, hindi aksidente na nandito kami. At hindi aksidente bakit nandito ako. So praise God na. It's always an honor to be here na magamit ng Panginoon sa kanyang iglesia. Whether sa paglilinis ng church, whether sa pag-drive, lahat yan, it's all for His glory alone. No? Ang Panginoon, we serve God in fullness ng pagtuturo niya sa atin at sa paggamit ng tekma. So, yan. And ang pinaka nabibless ako sa paglilingkod sa Panginoon is to be at this church. To be serving here at Journey Church. Kasi dito, ang mga tao, we are little. Kumbaga, in numbers, we are little in quantity. Pero, ang ginagawa ng Diyos sa atin is, He is building us in quality. No? Ang merong pundasyon na para sa Panginoon lang. We grow together. We sing together. Even we learn from each other. No? Hindi to basta mega church man na, alam mo yun, papasok ka, paglabas mo, parang walang nangyari. No? Na hindi kayo magkakakilala. And here, this is family. Yun yung gusto ng Lord, pamilya niya, ang nakikita niya, na nagsasama-sama niya tutulungan. Yan. Yung sabay-sabay nag-worship, sabay-sabay nagluluto. Everything we do here is for the glory of God. Together. And yun yung pinaka-nabibless ako dito sa church na to. And to be here, syempre, it's not just for the family. No? And we here for the Lord. Ang hanapin ang Panginoon. How He will guide us. How He will teach us sa mga bagay na gusto niyang ituro sa atin. Ay, basta na. So, yan. Ang mga bagay na gusto niyang gawin natin sa buhay natin. And to encounter Him. No? So, bago ko mag-umpisa, let's pray muna. Yes, Lord, Heavenly Father, the King of Kings and the Lord of Lords. Panginoon, salamat po sa oras na to at sa araw na to na patuloy kayong kumikilos sa bawat puso ng mga anak mo. Panginoon, hindi aksidente na nandito kaming lahat ngayon at hindi aksidente na bakit ito ang salita na ibibigay mo sa araw na to. Lord, lagi mo po akong ilikod sa iyo at ikaw ang manguna. Ikaw ang mangusap sa iglesia mo, Panginoon, hindi ako. Walang iuwi, Panginoon, kundi puro ikaw lang, Panginoon. May you open our hearts, Father. Pagdalinisin mo po ang isip, ang puso, ang kaluluwa namin, Panginoon, with the blood of Jesus Christ. So we can receive in fullness in our hearts your glory, your love, your patience, and everything you want us to learn to walk with you, Father, in every day, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po na hindi ka pabayang Ama at nangunguna ka lagi. Lord, I pray na today, there is healing, there is victory, there is deliverance, there is breakthrough, there are breaking of chains, and there is transformation. And especially, Father, we will encounter you today, Panginoon. Sasamahan mo kami ng presensya mo, ng pag-ibig mo, at ng fullness mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lahat ng papuri namin, pasasalamat, at pagmamahal ay para sa iyo at sa iyo lang. In Jesus' name, Amen. So, alakpakan nga po muna natin ang Panginoon. So, hindi na po, anong oras na? Tama na po ba yung oras na? Hindi ba? 10:42. So, madali na ako ni Lord. So, praise God. So, sa araw nga na to, I want us to learn about the Lord put a heart, in my heart na turuan tayo yung tunay na dahilan bakit tayo nandito lahat. Yung tunay na dahilan bakit ka nakaupo ngayon dyan. Yung tunay na dahilan bakit ako nakatayo dito. Mga bagay na unti-unting pinapakita sa atin ng Panginoon as we walk with Him
in our faith through His grace alone, no? Na hindi magsa-stop ang salvation natin nung tinanggap natin yun. Kundi it just starts there, no? So praise God. So sa araw na to, hindi sanay. Sorry, hindi ako sanay sa ganito ha. Doon lang ako sa gilid kasi. Ay. So, ang topic natin today is finding Jesus. No? Yan. So, ang scripture natin is from the book of, ayaw na talaga, John. So, sa book of John, chapter 20, verse 1 to 10. Yan. Sige, I will give you time po. Yan. So, malabog. So, let's read muna. Together, no? So, sa John 20, chapter 1, verse John 20, verse 1 to 10. So, 1 to 4 muna. Madilim-dilim pa ng unang araw ng isang linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Nanatnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang telang lino at ang panyong binalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama sa mga telang lino, kundi hiniwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. So, that's the word of the Lord today. No? So, background lang. Let's go back to the time of the Lord. No? So, ito ang the empty tomb. Dito na yung fulfillment. Kumbaga, ito na yung fulfillment of the prophecy. Yung Messiah ay pinapatunayan talaga ni Jesus Christ kasi when He lived, no? Na wala yung katawan ng Panginoon natin sa libingan, no? And lahat ng tinuro ni Jesus, lahat ng bagay na ginawa niya sa mundo at lahat ng sinabi niya, ito ang panghahawakan natin sa lahat-lahat. Diba? Ito ang nagpapatunay ng sinabi niya, He will rise again in the third day. No? At itong lahat ng to, mangyayari at nangyari at pinatunayan ng Panginoon na gagawin niya. At kung sino siya talaga. He is the Son of God. At yan and the Messiah is the Son of God and He is Jesus Christ. At yun yung sinasabi dito ng empty tomb or the resurrection of Jesus Christ. Yan ang pinanghahawakan ng bawat Kristiyano bakit tayo naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Kung bakit hindi sa ibang relihiyon. Bakit hindi sa ibang propeta? Bakit hindi sa ibang mga pinaniniwalaan ng iba? So, that is the empty tomb. No? So, sa pag-aaral ko ng sa passage na to, passage kasi ito, isang buong passage. Ito si Pedro at si Peter, si Pedro at si John. So, he is always called the beloved, no? Si John. And nung araw na to, pumunta si Mary Magdalene. Ito yung
namatay na si Jesus Christ and inabot sila ng Sabbath. So pag Sabbath day, alam naman natin lahat na sa stop. Pag Jewish law, lahat ng pwede mong gawin, hindi, kumbaga kailangan mo lang araw talaga ng pahinga yan sa kanila. Ang Sabbath kasi, hindi ka pwedeng magpa-doktor, kahit yung pag nalaglag yung hayop sa may bangin, hindi mo pwedeng kunin yan kasi kasalanan daw yan. So may mga binigay na mga rules ang mga Pharisees or mga lawmakers noon na parang imposibleng gawin na parang hindi na tama din. At kaya ito yung binabasag kung bakit bumaba ang Panginoon. Inaayos niya ang pagtuturo niya sa bawat anak niya at totoong kahalagahan ng mga binigay niyang salita o binigay niyang mga kailangan natin gawin when we're living for Him, no? And ito nga yun. So ito yung Sabbath. Doon pala tayo sa Sabbath, no? So ang Sabbath, walang gagawin. So after ng Sabbath day, sinabi madaling araw, no? Sa balikan. So madilim pa daw. So madaling araw to na pumunta si Mary Magdalene sa libingan. Actually, hindi lang siya nag-iisa. In the other books, may kasama siya. Pero in the book of John, si Mary Magdalene ang pino-point out ni John dito. No? And may rason yan. So may other women na kasama si Mary Magdalene. Meron pang another Mary na mother of James. Meron pa si Salome. Yan, yung mga babae niya. May iba pa nga eh. Pero hindi na binanggit. No? So may Joanna pa. Ewan ko kasi si Joanna. But yun. So pumunta sila. And that time, to put all the Gospels together. Yan. Ito yung ginagawa natin ngayon para malaman natin kung bakit gano'n yung mga reaksyon, bakit nangyayari yun. No? Dahil, so, nung time na yun, lumindol. Nung papunta pa lang sila. No? And the angel came, no, to open the door for, to open the tomb. Na natakot pa nga yung mga guards, madaming scene yan. So, ang ganda. So, kaya we always ask you to read your Bibles kasi actually hindi boring ang Bible. If you know how to read it properly. Ha? Ang pagbabasa kasi ng Bible, hindi ka parang robot. Kaya namimiss natin minsan ng mga importanteng detalye. No? God created our minds to be creative and imaginative. Kapag tinignan nyo ang mga characters sa Bible, it will live in your head when you're reading it. Kaya nagiging boring kasi nagbabasa kayo na para kayong, meron kayong para siyang document na hindi importante. No? So, when you read the Bible, full all heart. Yan. Kumbaga may scene dyan na love scene, no? Slow down. Diba? So ayan, so doon muna tayo sa so dumating sila sa tomb, wala ang katawan ni Kristo, no? Wala ang si Jesus. So pumunta sila sa dalawang alagad na actually pumunta sila sa mga disipulo, yung mga babaeng to, no? Na sinasabi nila na wala ang katawan ni Lord dun sa tomb. But this time, excuse me. Nung wala ang katawan ni Lord sa tomb, hindi sila pinaniwalaan. So, may message kasi ang angel na nabuhay si Kristo at wala siya doon sa tomb. Nung dumating yung mga babae, hindi sila pinaniwalaan, no? ng mga disipulo. But Peter and John went. Si John at si Peter pumunta dun sa libingan to check if they were telling the truth. Yan. Kaya sila tumatakbo. Imagine, no? So, nag-uunahan pa yata yung dalawang disipulo. So, takbo. And sa pagdating nila dun, si John nauna. Pero hindi siya pumasok. Usually, the tombs, they have little, parang steps para makita mo yung loob, no? Kung nasan yung katawan. Kaya sinasabi, they bent down. Yan, yumuko. Kaya sila yumuyuko, sumisilip para makita yung loob ng tomb. Kasi hindi agad-agad nakikita pag straightforward. So,
And si Peter, nung dumating siya, ang ginawa niya, nagdire-diretso siya sa loob. No? And the same thing na nakita ni John, yung telang lino, dun sa kung saan nakahiga si Jesus Christ, nakahiga noon si Jesus Christ, at merong panyong binalot sa ulo ni Jesus, pero nakagilid at nakatiklop ng maayos. So, distract pala ako dito. Mahirap pala dito, pastora, no? Ang dami mo makikita. So, so praise God. Yung hindi basta-basta lang na nakatiklop yan. May rason ang Lord just to show na may nangyari dito na hindi katulad ng iniisip ng tao. Yan. Merong ginawa ang Lord na hindi kasi usually merong grave robbers na sinasabi magnanakaw sa kung nanakawin nila yung katawan ni Jesus Christ, yung mga myrrh, yung mga spices na inilagay kay Jesus, nung ni-research ko, it's $10,000. Yung una pa lang yung nilagay pa lang ni Nicodemus sa kanya para hindi mabulok, hindi bumaho. Yun yung ganun yung cost nung nilagay kay Jesus Christ. Kaya imagine yung kamahalan nun. So, merong point na pwedeng nakawin ang katawan ni Jesus Christ because of that. Pero hindi yon ang nakita. Kasi kung ninakaw to, magulo lang yan, di ba? So, bakit iiwan yung damit ay yung cloth na nakabalot? Kung tutuusin, I was imagining this nung pinag-aaralan ko to, bakit tatanggalin kung sakaling magnanakaw nga, kung alam nyo yung itsura ni Jesus Christ? And to imagine na wasak ang mukha ni Jesus, he was, hindi na siya ma-recognize as tao. Yun yung description ng Bible, no? Wasak yung katawan niya, kita na yung mga niya. So bakit mo tatanggalin yung nakabalot sa kanya? Kung matatakot ka talaga as a person, no? So, kung ganyan yung thinking mo, hindi mo na nakawin at iiwan mo. So, there was something that happened that hanggang Peter was amazed to what happened, no? Sa nangyari. Na hanggang umuwi nga sila, merong sa ibang book, sinasabi na yung reaction ni Peter na he was wondering what happened. At hanggang doon, pinag-iisipan nilang dalawa kung ano yung nangyari. And to the part of John, naniwala siya. So, ang pinaniniwalaan niya yung mga sinabi ng babae that time sa kanya. So, sige. Sorry, hindi ako sanay talaga dito. So, I want you to background lang tayo. Dun sa mga babae yun, they were women who follow Jesus simula't simula hanggang sa dulo ng kamatayan. They were devoted to the Lord, no? And we do devotion to the Lord. Ito yung pagmamahal ng mga babaeng to. Gusto ko lang i-background check kasi mamaya gagamitin siya, no? Sa devotion. So, devotion means love, loyalty, enthusiasm, excitement for a person or activity. Yan yung, kumbaga, gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka doon, at yan yung activity na parang, katulad natin, araw-araw ito devotion. But as Christians, there is a meaning of devotion then. It's more than a commitment or dedication. No? It's unwavering, hindi natitinag na loyalty, signified by giving for one's time, skills, talents, resources, and joy to serve. At yan yung ginagawa ng mga babae na pumunta sa tomb kanina, nakasama ni Mary Magdalene, no? So as Christians, hindi ka makakasunod sa Panginoon kung wala ka talagang pagmamahal sa Kanya. Yan yung laging magiging lukewarm ang ating pananampalataya kapag hindi mo tunay na
Lord sa buhay natin. Like these women, they encountered the Lord, they shared His beliefs, and they followed Him all through His life. Kaya naiintindihan nila yung tunay na pagka-Diyos ni Jesus Christ. So, speak na tayo. So, ang topic natin today is finding Jesus. And how do you find Jesus, no? And there are three points. Yes, points lang tayo. How to find Jesus. Number 1, keep going. Number 2, we must be accountable to others and have accountable Christian community. Number 3, seek Jesus with all your heart, not just for knowledge purpose alone. No? Amen. Keep going tayo, kahit nahirapan. Sige. So, number 1, keep going. So, sa John 20, kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. Yun si John. Yumuko ito at sumilip sa libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga dalang libing. So, si John, he stopped sa labas. He was excited to know what was happening. What came through, di ba? Pero ang nangyari, huminto siya sa labas at sumilip lang. And bilang mga Kristiyano, sometimes we do that. No? We do that na yung mga bagay na why we stop growing in faith. Kasi nung na-save na tayo, nandito na tayo sa church, hanggang dito na lang minsan. No? And why we stop growing is people often stop growing in faith when they know they are saved. Yun. Meron tayong thinking na, ay, saved na ako, okay na to. Yung merong ibang paniniwala na pag tinanggap ko si Kristo, diretso na ako langit. Kahit pwede ko nang gawin, no? Magkatuwa tao, Jobs. so, may mga ganyan tao na kahit ano na ang gawin ko, okay na ako. Kasi sigurado, may pananampalataya ako kay Lord, diba? So, papayag na yan. Pasok na ako sa langit dito. No? Yung mga ganyan thinking ang tao. And people think when God loves them, that is enough. Yes. And John calls Him the beloved. Can you imagine how, in humility, pero kaya niya tinatawag na He is the beloved one of Jesus Christ. Kasi naiintindihan niya na minahal siya ng Panginoon, kaya siya nakapaglakad kasama niya through His faith. Pero, it was not enough. No? Hindi mo pwedeng sabihin, mahal na ako ng Lord at enough na yun para maglingkod sa Kanya, para sa pananampalataya ako sa Kanya, enough na yun. No, that's not enough. Hindi ka nag-grow kapag humihinto ka sa pananawala na enough lang na mahalin ka ng Panginoon. Amen? So, minsan din ang Kristiyano, we think secular thinking, there is still tomorrow because God is gracious and loving. Ito yung madaming may mindset nito, no? Na bukas na ako magbabago. Bukas na ako magbabasa ng Biblia ko kasi bukas, bibigyan pa ako ng bukas ng Lord. No? And the Bible says na tomorrow is never promised. No? Laging, kaya I always tell sa build group na live your life as if it is your last today. Kasi hindi mo alam kung bibigyan ka pa ng buhay bukas ng Panginoon. And kung may galit ka pa sa puso mo ngayon, bitawan mo na kasi hindi mo alam, baka, alam mo yun, baka balakid yun. Isa yun sa maging balakid sa'yo sa pagpunta mo sa Panginoon mo. And a lot of people always says, bukas na lang, bukas na lang. May mga bagay na pwedeng ipagpabukas, pero ang para kay Lord, hindi dapat pinapagpabukas. No? So, ito. So, early on Sunday morning, while it was still dark, ito yun sa una, no? Si Mary Magdalene pumunta sa tomb. Bibilisan ko na lang kasi baka kulang tayo ng oras. No? And
kung do sa highlighted na words, early, while it was still dark, to keep going, you have to be intentional in making time for the Lord. No? Si Mary Magdalene, kung iisipin nyo kung saan siya pupunta, matatakot kayo. Sa libingan po sila pupunta. Hindi siya basta-basta. At kadiliman yun. But when you love the Lord, you make time. You give time. Madaming oras para sa ibang bagay, pero you should always make time for the Lord. Even our devotion, sometimes may nagde-devotion alas 3. Yan, si Ate Merlay, hindi siya alas 3. Sila Pastora, alas 5. Iba-iba kami na oras, pero you give time to the Lord. No? And it's intentional. Bahala kayo sa certain time, pero you give time for Him. No? To seeking the Lord, to find the Lord, you have to make time. So, next, no matter the circumstances or situation, go to His presence. Ito yung ginawa ni Mary Magdalene, no? Na, ito ang sinasabi ko sa inyo, madilim, pupunta siya sa libingan, nakakatakot, madaming bagay na, parang nung ini-imagine ko to, na parang Lord, pwede naman di ba na mas mga 7 a.m. para di ba, parang hindi mo uunahin yung takot mo. Yun yung ginawa ni Mary Magdalene. Hindi niya inuna yung takot niya, hindi niya inuna yung pwedeng mangyari kasi madilim pa. Just to find the Lord. Just to seek the Lord. So she kept going for the Lord. May mga bagay tayong, pag nahihirapan na tayo, humihinto tayo sa Panginoon. Kapag kulang yung oras natin, humihinto tayo sa Panginoon. May mga bagay tayong, araw-araw may mga sitwasyon tayo, napapahintulutan ng Lord. Pero, ano ang ending? Did you still find Him? Did you still seek Him? Did you still wanted to be with Him, to His presence? Kasi lahat ng sitwasyon na yan, binibigay ng Panginoon para lumapit tayo sa Kanya. Yun yung laging nakikalimutan natin bilang mga tao. So, second, bibilisan lang natin to. So, we must be accountable to others and have an accountable Christian community. Ayan. So dito, di ba, behind him was Simon. He went straight to the tomb. Ayan. And so, skip ako. Then the other disciple who had reached the tomb first went in. So, sa nangyari na yun, knowing someone needs our help to grow in faith helps us to be better followers of Jesus Christ. Hinati ko siya sa dalawa. We must be accountable to others. Kung may alam tayo, we are accountable to baby Christians or people na gustong mong ilapit sa Panginoon para tulungan silang makalapit. Turuan sila ng maliliit na bagay. Sa passage na to, yan. So si Simon dito ang parang nagpapaspas na pumasok sa loob, di ba? And he told John what he saw. At hindi nakita ni John yung isang bagay na miss niya kasi hindi siya tumuloy. But with Peter's knowledge, pumasok si John. Nagpatuloy si John. Ay, di ba? So tayo, bilang mga Kristiyano, it helps us. We help others to grow in faith, di ba? To be better followers of Jesus. Kasi kung hahayaan natin sila na hanggang dun lang, katulad ng mga leaders niya, hindi namin kayo hinahayaan na magstay lang kayo ng gano'n. Bakit si Pastora lagi nagsasabi, read your Bibles. If you need help, if you need counseling, go to her or go to your leaders. Ganun yung laging sinasabi. Kasi we don't want you staying this way. Yung puro baby Christian lang, puro gatas lang ang pwede nyong i-take. Ang gusto namin mag-grow kayo through Christ na magamit din kayo ng Panginoon. It's not always being in a pulpit, yung paggamit ng Panginoon sa atin. It's your family. It's the first unit that God gave you. No?
Yan yung mga kailangan yung tulungan para mailapit kay Kristo. Yung mga anak nyo, mga asawa nyo, yung asawa nyo. Sorry, nakatingin kasi ko kay Myra. So, yun. So, ang asawa nyo, ang mga tao sa paligid nyo. Lalo na si Ate Dio. Ayan, ang mga tao sa paligid. So, and always be bold enough to share the truth. Yan. To be accountable to others, you have to be bold enough to share the truth. Madami minsan, dati madami kong nahihiya. Sabi nga ni Pastora, pag nahihiya ka, may pride ka. So, totoo yun. Kasi you cannot share God kung nahihiya ka. Alam mo, tuntuang ako doon sa mga napapanood ko, yung mga nasa eroplano, pagbababa ng mga pasahero, tatayo na sila mag-share ng gospel doon sa ibang nasa bus, yung mga ganon, yun sa kalye, yung dating iniiwasan mo, yun kung malalaman mo pala yung ginagawa nila, it's the love of the Lord for them na sinishare sa inyo. Ang katotohanan na may impyerno, may masamang epekto ang paglayo sa Panginoon, may mabuti at laging maganda kapag na kay Lord. Diba? Yun yung main message dito ng Panginoon. When you come to Him, everything falls into place. Diba? Yun. So, praise God. So, sa second one, we must be accountable. Ay, parang pabaliktad na naman. Tama ba ako? Yan. Pababa. So, have an accountable Christian community. Yan. So, then the other disciple who had reached the tomb first also went. He saw and believed. No? Napaka-importante nun. Naniwala si John dahil pumasok si Peter at sinabi sa kanya ang mga bagay na nakita niya. No? So, to have an accountable Christian community helps build our faith and character. Totoo to. Napaka-totoo nito. So, dati, I always tell sa build group, have an accountable partner. Accountability partner in growing in Christ. Pero, as I grow, mas nakita kong kailangan mo ng buong community. Kailangan mo ng mga madaming tao to teach you how to walk with Christ. Kasi may mga alam si Pastora na hindi alam ni Ate Dio. May mga bagay na tinuturo sa akin si Annie na hindi matuturo sa akin ni Ate Melay. Di ba? May mga tao specific na binibigay sa atin ng Panginoon in our Christian community to help us with many things. Hindi man yan finances kadalasan, pero through our spiritual walk, binibigay yan ng Lord. Kaya tayo tumitibay, hindi lang dalawa. Kaya nga pamilya ang binigay ng Lord, hindi isa. Di ba? Yung asawa mo isa lang yan, pero yung pamilya mo malawak. Di ba? Laging malawak ang binibigay ng Lord. No? Hindi man kayo pare-pareho ng ugali, pero they were given to you specifically to teach you how to walk with the Lord. May matigas ang ulo, how to be patient. Diba? Merong suplada, how to love with forgiveness. Diba? Yung mga ganun. May mga tao tayong, tayo mismo, hindi tayo perfecto, may kanya-kanya tayong ugali. At ako ang trigger bomb ni Pastora. Diba? When it comes to building her character as a pastor, madaming pinagdadaanan ang pastor noon sa akin. Naman, diba? So, yun yung, kaya importante ang bawat isa. Kung makikita nyo kasi, dito sa community na nakakaintindi sa inyo, dito sa Christian community, dito sa church, dito yung mas nakakaintindi sa mga bagay na iniisip nyo, at mga bagay na hindi man maganda sa inyo, pero we pray together to fix that. To do things na kahit mahirap pa, we learn from each other. Lagi niyong tatandaan yun. And to walk in Christ, has to be a transformation lagi. Yung transformation na
Kung dati kang pasaway, ngayon, kahit konti, medyo na lang. Di ba? Yung mga ganun. There is changes when you are with your proper family. Kumaga lagi niya sinasabi sa akin noon ng mama ko na kung sino yung kasama mo, yun ka. Mabigat yun. Sabi ko, hindi ko naintindihan kasi nasa mundo pa ako noon, no? Hindi ko naman ginagawa yung ginagawa nila. Pero nung naging Kristiyano na ako, naintindihan ko na okay lang sila sa kanila na gumawa ka ng mali. Hindi ka nila papakialaman sa ginagawa mong mali. Pero wag mo din silang papakialaman. Pero ang Kristiyano, ito ang mga kaibigan mo, tutulungan ka na lang maiayos ang mali. Yung mga mali natin, when we walk, tanda natin we are the children of God and we represent God. Kapag may mali na nakikita sa atin ang tao, laging tira niyan, Christian yan. Anak yan ng Lord, ba't ganyan ang ugali niyan? So kaya tayo hinuhubog ng Panginoon para maiayos yung pagtingin sa Kanya ng tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Diba? Amen? Amen. So, to have an accountable Christian community, it encourages us to be more eager in learning and motivates us more to deepen in seeking Jesus. Yan. No? Totoo na kapag mag-isa ka, tingin mo, magbabasa ka na lang pusa ng devotion, ay gagawa ka na lang agad ng devotion, magbabasa ka na lang ng Bible, dahil naisipan mo. No, someone pushes you through your faith para lalo kang lumalim, lalo kang lumago, ayaw ka nilang mapabayaan. Yan yung, ano ba yung napipindot ko, Lord? When people encourage you to read the Bible, no? Ito kayo ini-example ko kanina pa. Kasi lahat tayo, kadalasan, we struggle. Pero, change your mindset. Di ba? When we change our mindset, kung babasa tayo ng Bible, kasi ang tao, pag sinabi, documents yan, yung Bible. Read it like how you read your favorite books. Sino mahilig dito sa bucket book? Ate Leo, taas mo kami. May mga tao dito mahilig sa action. Sa Bible, madaming action. God gave you this incredible mind to imagine things, di ba? Yung nakikita niyo sa movies na nagtatakbuhan ng mga kabayo, slow down in reading. Don't do, alam mo sa totoo, ayoko yung sinasabi na, hindi naman ako against, pero hindi ako pabor sa akin. Hindi sa akin sa akin mismo. Kasi, when you're fast reading, you're missing a lot of things na ginagawa ng Lord. Di ba? Through that passage, through that person, through the life of that character, through the life of Jesus. Di ba? May mga, pag sinlow down mo yan, pag tinanong kayo ni Jesus na, sinabi ni Jesus dun sa bulag, ano ang kailangan mo? Di ba obvious naman? Bakit patatanong ng Panginoon? Bakit niya kailangan yun? Kung alam niya. Di ba? There are certain things that we miss na gustong pa-realize ng Lord sa atin. Na sometimes when we want something, you ask Him in faith. Yun yung tinuturo ng Lord. Di ba? So, mga passages, maliliit siyang sentences, pero napaka-importante while you're reading. Pero pag nag-read kayo ng 3 chapters in one go, ang dami nyo na-miss. Ang hihanapin pa nga, di ba, minsan sa devotion, isang verse lang. Kaya lagi ako nasisita ni Annie, hindi ka nagdi-devotion. Gumagawa ka ng sermon. Huwag mong guluhin. Yung mga bagay na gano'n, na God teaches you things in many, many ways. You just have to have time for Him. And yan yung ginagawa ng mga, katulad ngayon, I encourage you to read your Bibles differently. I encourage you to have time with the Lord differently. Yun yung ginagawa ng isang community to encourage people
to encounter the Lord every day in our lives. Kasi masayang makasama ang Lord, sa totoo lang. May madami kayong mamimiss na mga bagay na kaya ang baba ng standards natin sa mga nagiging jowa natin. Nyo. Kasi hindi nyo naiintindihan yung buong pagmamahal ng Diyos sa inyo. Kung alam nyo ang Diyos, yung jowa mong kuripot, ang Diyos bibigay mo sa lahat. Diba? Ang jowa mong walang oras sa'yo, ang Diyos mismo naghihintay lang sa'yo. Pag kinakausap. Tantanan mo. Sarili. Uy, wag yung sabihin nyo. Kaya ano lang natin ang Lord. Gusto Lord. Habang. So, kaya huwag kayong matakot na set the standards of God sa magiging partners, sa magiging asawa, sa magiging friends nyo. Because God's love is more than enough. At kayo ang magbibigay sa partners nyo, sa friends nyo, ng pagmamahal na yun. Hindi yung puro kayo lang. Amen? So, ganyan ang ginagawa ng may community na Kristiyano. No? Kasi ang Kristiyano, tandaan natin, they are the representatives of the Lord here on earth. And kaya inaayos tayong lahat. Huwag tayong tumigil pag na-correct tayo. Huwag tayong tumigil pag napagalitan tayo ni pastor. Kasi lahat yon ng bagay na yun tinuturo sa atin para maging mabuting tao. Para ma-walk natin ang pinuturo ng Lord. No? So number 3, Bible tayo. Thank you, Lord. So seek Jesus with all your heart, not just for knowledge purpose alone. So, merong passage dito na dinagdag ako. And, hello. Ang hirap pala, madaming hawak na kung ano-ano, no? So itong passage na to, it's after what we read, no? Ito yung John chapter 20, verse 11 to 13. Ito yung kay Mary Magdalene na scene. Yan. So, si Maria na nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. No, galing na siya sa tumba, bumalik siya para sumilip ulit. No? May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. So, dalawang anghel to from the head and yun, kung saan nakahiga noon si Jesus. So, tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya nilagay." So, next. So, pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus. Hindi na yung angels to, yung si Jesus na to, nakatayo roon. Ngunit, hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, kausap niya ay hardinero. Diba? Matindi. Hardinero, kaya't sabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha na sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." So, Maria, sabi ni Jesus, humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni. Rabboni, no? Rabboni. Na ang ibig sabihin, guro. Yan. Sabi, sana ako. Ayan. Ayan. So, sa scene na yun, kung makikita nyo, hindi niya na-recognize. Hindi na-recognize ni Mary si Jesus Christ. Hindi ko alam, I was imagining things na, siguro malabo yung mata niya. Siguro, umiiyak siya lang di ba? Umiiyak siya, hindi niya makita ng klaro kung sino yung kausap niya. And
kumbaga, pinagkamalpahan din na ang Lord natin, no? So, yung mga bagay na bakit hindi niya makilala. And sa passage din na iba, pag nung nakita naman siya ng mga disciples niya, they did not recognize Jesus either. So parang sabi ko, Lord, siguro yun na yung katawan ni Jesus na kumbaga resurrected, no? Yun na yung parang full blast ng tamang, ito talaga yung itsura ni Lord, kumbaga, no? Hindi lang translucent, hindi lang yung transfigured, no? Na umiilaw, pero as human, yun na yung the best way they can see the Lord. Parang gano'n. When you're resurrected, that's not your own body na. Pag hindi na ako tatapang next time. Mga gano'n. Iba na yung makikita niyong Yui sa langit. Mga gano'n. Yung mga bagay na gano'n. Iba ang makikita. So, sa sobrang last time na nakita nila ang Panginoon, He might be unrecognizable kapag yun na yung itsura niya talaga, di ba? Kita mo, puro pasa, puro bugbog. Hindi mo na maalala kung ano yung itsura ni Jesus Christ, di ba? Then lagi siyang pagod, laging gumagala, yung mga ganun. Laging hindi mo na alam kung nakakain ng tama ang Lord, pinapagawa ng Father in Heaven, di ba? Yung mga ganun. May mga bagay na hindi tayo napapansin. And so dito, seek Jesus with all your heart, not just for knowledge purpose alone. No? So people seek for answers to their situations, but neglects to seek the Lord first. No? Si Mary Magdalene, kumbaga yung dalawa, si John and si Peter, sinisik nila yung katotohanan, kung ano nangyari kay Jesus. No? But they were not seeking Jesus Himself. They were not, yung state ni Mary Magdalene na umiiyak, hinahanap yung Panginoon niya. Imagine niyo may dalawang anghel na kinakausap siya, pero dead makomatose sa kanya. Diba? Sino yung hinahanap niya? Si Lord pa din. Kung makakita kayo ng anghel, minsan uy, wow. Diba? Makakita nga lang kayo ng gwapo minsan, uy, wow. Hindi ko yung anghel. Mga ganon. Kumbaga, it will caught your attention. Pero sa kanya, hindi siya na-distract. Diba? She was still seeking the Lord. Yun yung kulang sa atin minsan. We get distracted to many things. Kaya hindi natin nakikita ang Lord. Hindi natin tamang nahahanap ang Lord. Kasi hinahanap natin yung, Lord, ano ba yung sagot mo dito sa sitwasyon ko ngayon? Bakit ba ganito yung finances ko? Bakit ba ganito? Diba? Ang dami nating ganun. Bakit? Pero natanong mo na ba kung sino ang Lord? Ano yung mga pangako niya? Kung sino siya talaga? Na He will give you grace when you're a sinner. Diba? Yung mga bagay na gagawin niya para sa iyo. Kasi yun yung nakakalimutan natin hanapin. Lagi natin gusto ng sagot sa problema ko ngayon. Pero kapag hinanap mo ang Lord, yung problema mo sa susunod at susunod, sinagot na din niya. Yun yung kulang minsan sa tao, no? So, people who seeks the Lord with all their hearts are those people who understands His love and grace. Babalik ako kay Mary Magdalene. Mary Magdalene said to be in the Bible, ito lang yung sinabi sa kanya sa Luke yata, sa Gospel din, nung merong 7 demonyo tinanggal sa kanya ang Panginoong Hesukristo. And after nun, she followed the Lord. No? Hindi ko alam kung anong mga demonyo yun, pero kapag tayo binabago ng Panginoon, we learn to seek Him more. Ako, nung binago ko at nagpakilala sa akin ang Lord, mas natututunan kong ma-appreciate yung grace, yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kasi ako talaga, I see myself as the lowest of the low for sinners. Yung mga taong sinasabi ni Ate Dio, nag-swimming din siya sa kasalanan.
Well, ako din, may iba akong mga kasalanan na ginagawa na pag iniisip ko ngayon, hindi ko ma-attain yung sarili ko. Na hanggang ngayon, humihingi ako ng kapatawan sa Panginoon kahit anong kung pinatawad na niya ako. Ganon yung nakikita kong habag na binigay ng Lord sa akin, na even in my imperfection, He loved me and chose me. And ganon din sa bawat isa sa atin. Madami tayong hindi magandang ugali, pero He still chooses to love us and be merciful and graceful sa buhay natin. No? And yun yung rason bakit mo nagkakaroon ng desire sa puso mo to seek the Lord ng tama. Yung hindi lang gusto mo lang makilala, gusto mo lang makipagdebate dun sa iglesia, gusto mo lang makipagdebate sa ganitong sa Muslim. May mga ganun eh. Gumukuha ka ng mga facts tungkol kay Jesus, pero hindi mo na alam, nakikipag-away ka na pala. Hindi na, wala ng gentleness, hindi na nakikita sa'yo si Lord. Nanalo ka, pero nanalo ba yung puso ng Lord sa'yo? Diba? Na-transform ka ba? Na-transform ba siya? Nakilala ba niya ang Lord nung nag-uusap kayo? So there are things na when you full heart ng Panginoon ang hinahanap natin at iniintindi natin, dun natin mas ginugusto ang mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. No? And that's how you seek the Lord. When you understand, each one of you, na you are only saved by grace because of His love. Yun yung maiintindihan nyo na, Lord, ayaw ko nang gawin ito. Kasi kung iisipin mo, you don't deserve to be loved by the Lord. We don't deserve to be loved by the Lord. Araw-araw ka nagkakamali. Di araw-araw ka niyang pinapatawad. Minuto nga, minsan nagkakamali tayo, di ba? Sunod-sunod pa. Nadapa ka, nakamura ka pa, hindi mo na alam. Sunod-sunod na bad trip ka na buong araw. Di ba? And we ask for the Lord na, sorry Lord, ito yung naging ugali ko. No? Everything we do, lagi natin hanapin na bumalik sa Panginoon. The things we used to do, we repented. Kumaga, matuto tayong magpakumbaba sa Panginoon, sa paanan ng Panginoon. Kasi we will never live a perfect life. Lagi ko nga sinasabi, we are the holy people of God. Sinasabi yan. No? Pero lagi yung tatandaan, you are not holy. You are not holy by yourself. You are only holy because Jesus is within you. The Holy Spirit is within you. Dan lang tayo nagiging holy. Pero yung pag-walk natin as in flesh, we're not holy at all. No? So, let's keep ourselves humble to the Lord at wala tayong gagawing kabutihan kundi para sa Kanya lang. No? So, hallelujah. So, syempre, if you're finding Jesus, kapag nahanap mo na siya, there is something else. So, life after finding Jesus. Ito na yon. Ito na yung pinaka-importante na, kumbaga, proof na kay Kristo na tayo. No? So, one, we share His word to others. Dati, nahihiya ka kahit pangalan lang ng Panginoon ang babanggitin mo. Dumating ka ba sa point na yun? Ako kasi dumating ako sa point na yun dati na naku, pag nadulas ako kay Lord, yung gano'n. Hindi ba ako Kristiyano nito, ha? Or minsan, Kristiyano ka na, nahihiya ka pa. Pagbaguhan ka, no, in faith, na baka hindi naman nila matanggap to Lord, baka ayaw nila sa'yo. Kaya, ultimo pangalan ng Panginoon, hindi mo mabanggit sa kaibigan mo, no? And to share His word to others is you have encountered Jesus sa buhay mo. Naintindihan mo yung pagmamahal, ito na nga kanina, naintindihan mo na you're only living by grace, at may awa ka na sa kapwa mo na hindi nakakakilala kay Kristo. Na minsan nga, naglalakad ako, I would think, Lord, mukha siyang malungkot, kailan makakaya niya? No? Then there is a heart na, parang, sana Lord, kung hindi man ako to, may papadala ka sa taong to para makilala ka, para maging masaya din sila. Na kahit may pinagdadaanan sila, meron silang sandigan na ikaw, di ba? Yung mga, kung
yung hindi punong-puno. Even yung mga amo natin, no, pag nahihirapan sila, nagkakasakit sila, sana Lord, kilala ka nila para alam nila kung paano lumapit. Diba? Yung mga bagay na ganun. So next, we are fully dependent and connected to Him. Yan. Kapag nahanap na natin ang Lord, inaasa na natin sa Kanya lahat. Kadalas, yung apart from you, we can do nothing. And may karugtong kasi yan. Dun sa passage na yan, sinasabi na you have to be connected to the vine, and Jesus is the vine. Kumbaga, siya yung pundasyon natin. No? So, bilang pundasyon natin, siya yung magpapatatag sa atin, siya yung kakapitan natin, siya yung nag-hold us together. No? And you only depend on everything to Him. Lord, hindi ko alam yung gagawin ko. Lord, ano yung mangyayari sa araw na to? Can you walk with me? Yan yung being dependent sa Panginoon. Na hindi pwedeng ang Lord wala sa araw mo. Ano ang una mong ginagawa kapag dumilat ka? Huwag niyo na sabihin. may kanya-kanya kayong ginagawa. So, sino ang unang pumapasok sa isip mo? Do you have this little prayer? Thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord, for waking me up. Yung being grateful na kahit sa kabila ng lahat, binubuhay ka pa ng Panginoon. Diba? And that's being dependent to the Lord na lahat ng gagawin. Lord, tama ba to? Lord, tama ba tong yung desisyon ko to? Diba? Mauna ka nga. Kaya we read the Bible. Kasi madami tayong tanong sa Panginoon. Hindi niya masasagot kung hindi natin siya kakausap. Hindi niya tayo makakausap. Hindi. And that's through the Bible. Lagi nang tatandaan yan. His guidance, the applications He's teaching us through the Bible, it comes from that. No? Ang word ng Lord sa atin. No? So minsan, pinagkakamala na tayo ng baliw ng iba. Paano mo nakausap ang Diyos? No? Gusto mo sabihin, pero hindi nila naintindihan, nag-away na kayo. So, mga bagay na ganyan. So, third, there is transformation. Sa lahat ng Kristiyano, tatanungin ko, may nagbago na ba sa inyo? Amen. Simula nung nakilala niyo ang Panginoon, anong nagbago? Marami, di ba? And sa pagbabago na yun, lahat ba yung naka-align kay Lord? Diba? May mga bagay tayong gustong isuko sa Panginoon na sa totoo lang, ang pinakamahirap na transformation is the spiritual transformation. Kasi your belief has to be connected to your habit. Ito yung natutunan ko. Kung naniniwala ka na ang tamad ayaw ng Diyos, hindi ka magiging tamad. Pero babaguhin mo ngayon ang habits mo. So, paggising mo, magbibigay ka ng, routine, di ba? Kung ayaw mong sabihin ng tamad, kasi ayaw ng Lord ng tamad na tao, at dapat daw ang tamad, hindi pinapakain, di ba? Meron yun sa Proverbs. Tama ba ako? So, ibig sabihin nun, babaguhin mo. And yung lifestyle mo, kailangan mong baguhin. Hindi ka kasi pwedeng tawagan ng Lord na hindi na siya tamad kung walang nagbago sa'yo. Di ba? May mga bagay tayong kailangang baguhin. Kung dati kang laging nalilate, problema ko yan. No? Pero, ang naayos ko lang na yung mindset mo dapat iba din. No? Kung lagi kang late, so wake up early, and then, lagi mong ang ginagawa ko ng mindset, Lord, hindi ako nalilate sa church. Pero lagi ako late sa trabaho. May problema. No? So, may mali. So, ayaw ng Lord ng late. Kasi parang sa kanya, di ba? You take care of what I give you. Di ba? Parang nanineglect natin minsan pag hindi natin nabibigay yung tamang oras para sa mga bagay-bagay. So, ang tinuro sa akin ng Lord,
Kung hindi ka nalilate sa church, then think of it na papunta ka din sa church pag pumasok ka. Diba? Hihintayin kita sa trabaho mo. There is a mindset changing, so your habits will change, and there is transformation, pero to the glory of the Lord alone. Minsan kasi, gagawin ko to, ay naayos ko, pero nagyabang ka na sa sarili mo. Nagawa ko ni, di ba? So ayaw ng Lord ng mayabang. So kaya, in everything we do it for the glory of the Lord. Lagi natin panghahawakan yan. Kaya connect your belief to your habits. Kasi when your habits are connected to your beliefs, hindi yan magiging corrupted. No? Hindi yan para sa sarili mo lang, kundi para sa Diyos lahat yan. So, praise God. So, dulo na po. We aim to live in fullness of being God's new creation. Dito na ako magtatapos. No? Aim. Kumbaga, yun ang bullseye natin. Yun ang gusto nating mangyari talaga. At yun ang goal natin. Ang life goals ng isang Kristiyano is the lifestyle of Jesus Christ. No? Kaya nga lagi ko nilalagay sa page natin, #Jesus Lifestyle. Ayan. Lagi ko nilalagay yan kasi gusto kong i-emphasize na ganito ang sinasabuhay ang Panginoon. When you were called, and you were forgiven, and you were saved, we are all new creations of the Lord. Diba? Lahat ng bagay in His image and likeness, nandun na. Diba? Ito na yung dating nakurap dahil sa nangyari sa Garden of Eden. Now, Jesus Christ redeemed us to become a new creation. And lagi nating tatandaan, to being a new creation, iiwan na natin yung dati nating buhay. Ito yung pinakamahirap, pero kung naiintindihan nyo na ang buhay na binibigay ng Lord ngayon as a Kristiyano, yung mga mabubuting ginagawa nyo is just for Him alone. Nakikita ka ng anak mo na mabuti kasi you represent God to them the way they see you. Diba? Nakikita na ikaw yung ginagamit ng Lord na ito pala yung mabuting tao. Ganito pala pag may Diyos ka. Diba? And yun, makikita ng anak mo at gagayahin nila. Gagayahin nila hanggang makita ng mga kaibigan nila na namumuhay siya kay Kristo. Parang ang saya. Diba? We are all God's way to everyone. So He can dwell in the world together with us. No? Ganyan kabuti ang Panginoon. Kaya, laging kaming mga leaders, meron kami mga evaluation para iayos yung mga sarili namin. Para pag tinignan kami ng mga mentees namin, mga tao sa paligid namin, nakikita nila ang kabutihan ng Diyos, ang ginagawang ayos ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang yung sarili namin na wala nang kami. Kasi lahat ng ginagawa namin na good deeds, nasa Bible yan, every good deed is for the Lord alone, para makilala siya.